Kinumpirma ng Malacanang na nakipagpulong ang ilang senador kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero wala raw itong kinalaman sa muling pagbuhay sa investigasyon sa umunoy Davao Death Squad. May report si Cedric Castillo. Hindi raw iniipit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang senador para huwag nang buksang muli ang investigasyon sa di umano'y Davao Death Squad o DDS. Ito ang depensa ng Malacanang kasunod ng paratang ni Senadora Laila De Lima na di umano'y ipinatawag ng Pangulo ang ilang mambabatas. Bunsod ng mga alegasyon ni dating SPO3 Arturo Las Cañas hinggil sa mga ipinapatay di umano ng Pangulo noong siya'y mayor pa ng Davao City. What I can share with you is that there is no truth to the allegation of Senator De Lima that the senators were pressured by Malacanang with regard to the reopening of the investigation of the DDS. Kinumpirma ni Abella na nakipagpulong nga ang Pangulo sa mga senador pero hindi niya idinetalye kung sino-sino ang dumalo. What was the agenda of the meeting and did the President call the senators to meet with you? That I cannot answer. It's simply that they had a meeting. Usually these things are requested. Sa panayam ng programang Unang Hirit kay Senator Tito Soto, sinabi niyang nakakasana ang pulong kay Pangulong Duterte bago pa man pumutok ang mga alegasyon ni Las Cañas. Hindi rin daw napag-usapan sa meeting ang investigasyon sa DDS. As early as last week, nakaset up kami makikipagpulong kay Presidente, si Senator Greg, ako, at saka si Alan. May marami na rin topic na gusto pag-usapan. I don't think he cared about anything about Las Cañas dahil hindi niya nabanggit eh. Dagdag pa ni Soto, sumentro sa kampanya laban sa droga ang pulong nila kay Pangulong Duterte. Napag-usapan din daw ang peace and order at maging ang pakikipag-usap sa mga rebeldeng komunista. Naninindigan ang Malacanang na hindi napatunayan maging sa pagdinig doon sa Senado na may kaugnayan si Pangulong Rodrigo Duterte sa grupong Davao Death Squad. Hindi naman daw tutol ang Malacanang sa muling pagbubukas ng investigasyon. Cedric Castillo, GMA News.